walang prayer time kasi kapag hindi ka nagpe-pray, hindi mo ina-acknowledge ang Diyos sa buhay mo. Pag hindi ka kasi nananalangin, it means hindi mo ina-acknowledge ang Diyos sa buhay mo. Ayaw mo na magpasakop sa kapangyarihan at sa will ng Panginoon. Kaya ma-pride ka. Merong kang pusong mapagmataas. Mas pinipili mo ang mag-outing kaysa mag-church. Ang laki ng hatak ng mundo ng sanlibutan sa'yo kaysa sa maglingkod ka sa Panginoon. Kristiyano ka nga, oo, pero minsan nasa church ka, minsan wala. Minsan gusto mo ng activity sa church, minsan ayaw mo naman. Ibig sabihin, hindi ka connected sa Panginoon. Kung wala tayong prayer, tayo ay nagiging ma-pride. Laging ayaw sa pagtuturo at ayaw mo sa disiplina. Kumbaga, Kristiyano ka na pero pag napagsabihan ka, nagtatampo ka. Hindi ka masaya na merong nagtuturo sa'yo. Laging palpak ang resulta ng ginagawa dahil nga hindi tayo connected sa Panginoon at hindi will ng Panginoon yung nagaganap sa buhay mo. Kasi nga meron tayong prideful spirit. Lagi tayong down. Lagi kang discouraged. Disappointed ka kasi mahilig magmagaling at masyadong mataas. Dito natin makikita na ikaw ay dinadaya na ng kaaway. Yung mapagmataas ka, hindi mo ina-acknowledge ang Diyos. Hindi mo ina-acknowledge yung turo at yung panuto ng Panginoon. At yung pagiging hindi prayerful at hindi mabunga doon sa ating pananampalataya ay nakikita na tayo ay ma-pride. Dahil ginagawa natin kung ano lang yung gusto natin. Hindi natin pinipili yung kalooban ng Diyos. Kaya pagpapakita po yon na tayo hindi nagsasubmit at ma-pride po tayo. Kasi ang prayer pwedeng dayain. Pwede mo ipakita sa ibang tao na nagpe-pray ka sa church. Pero pagdating sa bahay, hindi ka nagpe-pray. Hindi ka nananalangin. So doon natin makikita na pwedeng dinadaya ng kaaway isang Kristiyano kung hindi siya nagpe-pray. Kaya punong-puno ito ng pride. At kung magpapatuloy ang pagiging prideful ng isang Kristiyano, kapahamakan po ito. Dahil nga hindi ka nananalangin, hindi ka nagsasubmit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, madadaya ka ng husto ng kaaway. Ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Ang prayer is backbone of Christians. Kaya kung nagpipray tayo, hindi tayo magiging prideful. Magiging humble tayo. Magsasubmit tayo sa Panginoon. Expression po natin yan ng gratitude. Ng pagpapakita na tayo ay nagpapasakop sa Panginoon. Meron po kasing labanan spiritually. Kapag gusto mo nang manalangin, gagawin ng kaaway, nabibigyan ka ng mga bagay para hindi ka makalapit doon sa Panginoon. Kaya yung part na tayo ay nagdi-desire na manalangin, kailangan maging malakas at matatag tayo. Alalahanin natin na God is with you. God is already right there with you. You only need to acknowledge His presence. Huwag kang mag-aatubili na lumapit sa Panginoon. Kaya huwag tayo mag-aatubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyaya na makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan.